Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ng aming puso, turuan mo mag-alab sa bawat pagkukuro. Manahaag, buksan ang aming palad, sarili maialay, turuan mo ihahanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. Alalahanin natin ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay mapagpakumbabang tinanggap ang pagpapakasakit, ang kamatayan para sa ating lahat. Sa lahat ng mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala, mayroong Panginoong Hesukristo, tagapagligtas at Diyos, na handa tayong tulungan. Kaya't dumulog tayo sa Kanyang awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay.
Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y makakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandaang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos sa iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranit man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, na napakupupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutok din. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, damang-dama ng ating Panginoong Hesukristo kung paano siya husgahan ng mga taong nasa paligid niya. Hindi lang basta husgahan, kundi ibig pa siyang patayin dahil sa kanyang pangaral, dahil sa kanyang pagsasalita na kung saan siya at ang Ama ay iisa, na siya ay isinugo ng Diyos Ama, at sabi nga sa Ebanghelyo, nakikilala niya ang Ama at nakikilala siya ng Ama. Lahat ng ito ay ipinaparatang na sa Kanya na siya ay isang huwad na Mesiyas. Sabi nga nila, alam naman natin kasi kung saan nagmula yung taong iyan. Parang anduroon yung pagmamaliit, paglapastangan sa kanyang pagiging tunay na tagapagligtas o Mesiyas, o di kaya ay pagmamaliit sa kanyang kakayanan at sa kanyang pinagmulan. At mga kapanalig, ang tanong, siya ba ay naging mayabang o talaga lang sinasabi niya kung ano ang totoo? Siya ba ay nangahas na manglapastangan o talagang sinasabi lang niya ang katotohanan? Subalit mga kapanalig, ang mga taong ang sabi sa unang pagbasa masasama, sila ang nagmamataas at ang katotohanan ay binabaliwala ng sino mang namumuhay sa pagiging masama. Kaya at mga kapanalig, ang tanong, ikaw ba naranasan mo na ikaw ay husgahan? Pag hinusgahan ka ba, makikipagtalo ka at makikipag-away ka sa kanila at sasabihin mo yung salitang, baka hindi nyo kilala kung sino ako. Di ba? Sa atin pong ebanghelyo po ngayon ay marami nagparatang sa Kanya. Siya ay Diyos, pwede naman niya sabihin yun, pero never na ginawa ng Panginoon na baka hindi niyo nakikilala kung sino ako. Kahit noong sabihin sa kanyang demonyo, di ba sa pagtukso sa kanya, na patihulog ka, sasaluhin ka naman ng mga anghel. Kung ako nga si Jesus, pwede ko sabihin na, excuse me, hindi ko kailangan ng mga anghel para saluhin ako, kaya kong lumipad. Kaya kong umangat sa lupa. Pero hindi Ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging Diyos, siya ay isang Diyos na nagpakumbaba. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, naging katulad natin. At higit sa lahat, siya yung nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. Nagpakasakit na matay sa krus para sa atin. Isang araw, nasa mall ako, nakasuot ako ng t-shirt na puti. Kakain ako. Tanghalian yun. Meron akong gustong puntahang restaurant. Kakain ako. Bago ako kumain, mga alas 10, nagutom kasi ako, bumili ko ng ice cream, chocolate na ice cream. So, nakalagay yun sa apa, pagkatapos sa cone, tapos ay natunaw. So may bahagi noong chocolate na kinakain kong ice cream, tumapon dun sa t-shirt kong puti. Kumalat. Wala na ako ibang baon na t-shirt, kundi iyon lang talagang suot ko. So kumalat yung chocolate na yun na ice cream sa t-shirt ko. Punta ako ng CR, tinatanggal ko. The more na binabasa ko, the more na kumakalat. Pagdating ang tanghali, syempre kakain ako. Mahaba ang pila. Kasi tanghalian tapat, nagkataon na maraming papasok doon sa restaurant. Ngayon, meron doong babae na nagwe-welcome sa mga guests. Siya ay nakasuot pa nga ng Filipiniana Maria Clara na damit. Tapos lahat ng mga nakapila, sasabihan niya ay magandang tanghali po, pasok po kayo, kain po kayo. Ganun ang kanyang sinasabi.
Magandang tanghali po. Pasok po kayo. Kain po kayo. Napakaganda ng ngiti niya. Tapos yung susunod na mag-asawa, magandang tanghali po. Pasok po kayo, kain po kayo. Sabi niya ganun. Nang ako na ang kasunod, tumingin niya sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tinignan niya yung damit ko na merong mantsa. Nakapila ako pagkatapos, hindi niya sinasabi yung tuloy po kayo, kain po kayo. Wala siya sinabi na gano'n na pasok po kayo, kain po kayo. Hindi niya ako ginanon, inihintay ko, nakatayo ako, nakatingin lang siya sa akin. Kaya tuloy sabi ko, ay, Miss, papasok ako, kakain ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya sa akin, mahal po dito. Nagulat ako. Mahal po dito. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman, sa sarili ko, parang gusto kong sabihin, alam ko, gusto mong sampalin kita ng pera? Parang ganoon yung gusto mong sabihin, di ba, ng mga oras na yon? Pero hindi, ngumiti lang ako at sabi ko, okay miss, alam ko naman po, may pambayad naman po. Sabi ko ganoon. With po, may pambayad naman po. Sabi ko ganoon. Ngumiti na lang ako. Tapos noon, sige po, pumasok po kayo. Sabi kasi meron pang isang babae doon sa loob, sa may pinto, na siya naman na nag-guide kung saan uupo. Saan ako uupo? Sagot mo naman sa akin, bahala po kayo kung saan may bakante. Sabi ko, taray, sabi ko gano'n. Kung ibang tao yan, kung ibang tao ang kausap niya, sigurado, sasabihin na, Miss, baka hindi mo alam mo kung sino ako, baka hindi mo ako kilala. O kaya yung ibang sasabihin na, Miss, pakitawag mo yung manager. Nang matanggal ka sa trabaho. Siguro yung ganon, ibang tao ganon ang gagawin. Kasi nung ikwento ko to minsan sa ilang mga kakilala ko, yun din ang sagot nila, ba't hindi niyo po sinumbong sa manager? Ba't hindi niyo po pinagsabihan? Sana sinabi niyo, gusto mong sampalin kita ng pera. Sabi ko, hindi. At ang sabi ng isa, Father, dapat sinabi ninyo, baka hindi mo kilala, pari ako. Sabi ko, mas lalong hindi. Sabi ko ganoon. You don't do that. Hindi mo gagawin na ipangangalandakan mo kung sino ka, kung ano yung achievement mo, o kung ano yung titulo mo. You don't do that. Kung gusto mong itama ang isang tao sa mapagpakumbaba at mabuti ding paraan, ang Panginoong Hesukristo, ulitin natin sa ating ebanghelyo ngayon, siya'y hinusgahan. Ano nga ang sabi sa kanya ng mga tao? Alam naman natin na ang Mesiyas, di natin talaga alam kung saan manggagaling. Pero yung taong yan, para namang hindi natin kilala kung saan nagmula. Alam ng Panginoon kung paano siya hinuhusgahan. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, ako ba ay nakikilala ninyo? Alam ba talaga ninyo kung saan ako nagmula? Jesus knew kung ano ang iniisip nila. Jesus knew kung ano ang pinagsasabi nila, kung paano siya maliitin, hindi lamang siya, kundi ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pamilya, kung paano sabihin anak lang siya ng karpintero, na siya ay anak ni Maria, isang dukha, na siya ay hindi pwedeng maging tagapagligtas dahil sa kanyang pinagmulan. Sino lang ba naman siya? But never na sinabi ng Panginoon, baka hindi nyo kilala, Diyos ako. Anytime, pwede kong pabukahin ng lupa at lamunin kayo ng lupa. Napakabuti ng Panginoon. He never said, baka akala ninyo, kaya kong sabihin sa dagat na sumampa ka sa lupa at lunurin mo ang lahat ng taong ito. He never said that. Alam natin ang Panginoong Hesukristo, hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, ang sabi niya ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapanalig, lahat tayo nakakaranas kuminsan ng pangmamaliit kung sino ka. Pero hindi ka rin magiging masaya pag ginawa mo yon. You will never ever be happy na dahil tinapakan ka, mananapak ka rin. Dahil ang Panginoon, ang sabi niya, babangon ako at ililigtas kita.
sa mga panahon na ang hirap-hirap magpatawad, at sa mga panahon na ang hirap magbago at magsisi. Huwag maging mayabang o hambog, na kahit na kami ay pinagpala, patuloy mo pa rin kaming gawing mapagpakumbaba. Amen. Sama-sama tayo manalangin, mga kapanalig. Hilingin natin tayo tulungan sa ating paglalakbay sa buhay. Idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan ating itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sa iyong dahambahan na katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama. Sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak
ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kabiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you po, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O maluwalhating Patriarkang San Jose, na may kapangyarihang gawing posible ang imposible. Masayang kahihinatnan, minamahal kong Ama, lubos ang aking tiwala sa iyo. Huwag ko nawang masabi na nabigo ako sa aking pagtawag sa iyo, at yayamang kaya mong gawin lahat kasama si Jesus at Maria. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay singlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, et celibat bis hostium, bella premut hostilia, narobur ver auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam signe termino, nobis non
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Ergo sacramentum veneremur cerdui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensu defecto
Genitori, genitoque, lauset jubilatio, saluso, nor virtus coque, sitet benedictio, procedenti, cabur troque comparsi, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iugite sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament, O soli, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.